Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sheldon. May gusto po ako sa inyong i-share yung salita po ng Diyos sa Bible. Yung gospel po patungkol kay Jesus Christ na anak ng Diyos. Sabi po sa Bible. At yung i-share po sa inyo yung pinapaabot po ng Diyos na mensahe ng kaligtasan. Yun po yung ino-offer niya sa Bible, salvation, no? Na pinapabot ng Diyos sa lahat ng tao, simpleng paraan ng kaligtasan. Sabi sa Bible. Ngayon, mga ka-viewers, sa Bible po, may dalawang pupuntahan po ang tao. Yung isa impyerno po, ang isa langit. Ngayon po mga viewers, ang malungkot po, ang tao po ay mapapahamak. Sabi po yan sa Bible. Basahin po natin. Ito po yung Bible ko. Yung verse po na babasahin natin, Romans 3:23 po. Okay, basahin po natin sa Bible. Okay. Romans 3:23 po mga ka-viewers. Sabi po sa salita ng Diyos sa Bible. Romans 3:23. Ito, nakalagay po dito. Romans 3:23 po. For all have sinned and come short of the glory of God. Mga ka-viewers, nakalagay dito, for all have sinned and come short of the glory of God. So, ibig sabihin mga ka-viewers, lahat ng tao sa buong mundo ay makasalanan at napalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat po tayong makasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil makasalanan po tayo, may parusa po ang Diyos sa atin. Sabi po sa Romans 6:23 naman po, basahin po natin. Romans 6:23 po, basahin natin. Romans 6:23 po. Sabi po dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga viewers, nakalagay po dito, may bayad po sa kasalanan. Sabi ng Bible. Pag tinagalog po ito, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So yun po sabi ng Bible. So mga ka-viewers, may bayad po sa kasalanan. At sabi ng Bible po, ito'y kamatayan. Ang tinutukoy po diyang kamatayan ni God ay pupunta po ang tao sa impyerno dahil makasalanan po siya. The same time din po, mga ka-viewers, sa verse po na ito, yung pagsamba ng tao sa Diyos-Diyosan, kaya din mapapahamak sa impyerno. Kasi hindi po bumalik sa totoong Diyos, kay Jesus na Panginoon God po natin. Kaya mapapahamak ang tao sa impyerno kasi makasalanan. Ang verse din po na ito ay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun din po ang maling gawain ng tao ngayong sa buong daigdig. So ang parusa ng Diyos dahil makasalanan po, pupunta sa impyerno. Yan po yan. Tsaka yung pagsamba po sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng uri po ng kasalanan. Ang parusa ng Diyos ay mapuntang impyerno po habang buhay. Ngayon naman po, may sinasabi po dito sa Bible verse din na may offer po ang Diyos na buhay na walang hanggan. Regalo. Ito'y matatagpuan sa Panginoon Jesus. So yung kwento po na yan sa verse na yan, 2,000 years ago po sa bayang Israel, si Jesus Christ po ay napako sa krus at namatay at nilibing at nabuhay sa ikatlong araw po. At nabubuo po ang dugo ni Jesus sa krus. Yun po ay yung sacrifice po ni Jesus sa krus, yan po ay kapatawaran sa kasalanan at pagbabayad sa kasalanan, kamatayan at impyerno ang pupuntahan ng tao. So yung sacrifice po ni Jesus sa krus na yun, payment, pambayad po sa sin na punishment ang tao doon sa impyerno. Yung sacrifice ni Jesus sa krus. Yung pong nangyari po kay Jesus sa krus,
na tag dito po yung pagsasuffer niya doon. Sa atin po dapat yung parusa. Siya ang tumanggap. Yung wrath ni God. Ano? Anger ni God. No? Doon sa cross. Kasi righteous po ang Diyos. So si Jesus tumanggap ng punishment na yun na dapat po para sa atin. So kung makikita niyo doon sa verse na yun, Jesus paid the price, no, of sin by death in the cross and resurrection. Ibig sabihin mga viewers, yung pangyari kay Jesus sa cross na yun, yun ang pinakamatinding pagkapako ni Jesus sa cross na paghihirap to pay. No? Kasi deserve po natin sa impyerno. Yun po ay salvation na ino-offer. Yung kamatayan ni Jesus sa cross na maligtas pa tayo. Ngayon may sinasabi po ang Bible. Ito po, Acts chapter 20 po, verse 21. Acts chapter 20 po, verse 21. Sabi po dito, Acts chapter 20, verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, mga ka-viewers, dito sa verse po na to, yung tao ay sinasabihan ng salita ng Diyos na ang unang sinabihan ng salita ng Diyos, testified, sinasabihan Hudyo, sunod mga Greeks. Para alam niyo din po yung mga background nito. Yung mga Hudyo po sumasambayan sa Diyos-Diyosan. Yung mga Greeks po sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi po ng Bible, mag-repentance, talikuran po, yung ganong kasalanan na pagsamba sa Diyos-Diyosan po, no? Maling pananampalataya. Yung po ang tatalikuran ng tao. Yung maling pananampalatayang sinamba niya na Diyos, ng mga Diyos-Diyosan na hindi totoo. Command po ni God sa mga tao na to, natalikuran yung ganong kasalanan sa pag-worship sa mga maling Diyos. Kasi yung iba't ibang uri ng kasalanan. Ano? Yung pong gusto ng Diyos ipakita dito na talikuran ng tao. Kaya po mga viewers, sa mga makakapanood nito, yung mga sinasamba niyo pong Diyos-Diyosan, sabi po ng salita ng Diyos sa Bible, talikuran niyo po. Marami po iba-ibang Diyos eh. Marami po sa buong mundo. Yan ang gusto po ng Panginoon Jesus na talikuran ng tao. Si Jesus po ay God, so ayaw niya pong sumamba tayo sa ibang Diyos. Yun ang gusto niyang talikuran ng bawat isang tao, pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry. Ano? Yun ang gusto niyang talikuran. Kaya sinabi po ito yung verse na to. Sabi po dito, repentance toward God. No? Sabihin mag-repent. Sabihin po na mag-repent, ibig sabihin niya magbabagong isip, magbabagong puso, natatalikuran yung maling sinambang Diyos na hindi totoo, maling pananampalataya. Change of mind, change of heart, turn away. Tatalikuran mo na, hindi mo na babalikan. At sabi dito, toward God, faith to our Lord, and faith toward our Lord Jesus Christ. Faith to Jesus. Siya na yung magiging Panginoon God ng ating buhay na masusunod. Yan. Ang totoong Diyos natin, no? So, yan po pinapakita dito sa verse na to. Na tayo po'y bumalik sa Panginoon Jesus. Sa kanya sumampalataya kay Jesus na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe Him should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin po, ang sasampalataya sa Panginoon Jesus na anak ng Diyos ay magkakamit po ng buhay na walang hanggan. Yun sabi po ng Bible. No? Maliligtas po doon sa impyerno. Sabi ng Bible, yun po ang sabi ng Bible. Repent and believe the gospel of the Lord Jesus Christ. Yan po sabi ng Bible. Ngayon kapag pinut nyo yung faith trust nyo sa Panginoon Jesus na yung Savior, sabi ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang gaan. Maliligtas doon sa impyerno, sa langit na pupunta, di na sa impyerno. Sabi ng Bible po yan. Ano?
sa scriptures. Kaya mga viewers, hanggat may oras kayo sa makakapanood ng video po na ito, share nyo din po sa iba, and repent po and believe the Lord Jesus Christ, talikuran nyo po ang pananampalatayang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kasalanan, and faith to Jesus our God can save our soul in hell po. Siya maging Panginoon God ng ating buhay po na masunod yung way ni God at yung word niya sa Bible sa ating buhay, nakalooban niya. So, at mga viewers, sabi din sa Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 po verse 8 to 9. Sabi po dito, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. So mga ka-viewers, sabi dito sa Bible, naligtas po tayo sa biyaya at tabag ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kanina po, sa Panginoong Hesus. Hindi sa ating sarili. Ito'y regalo po ng Diyos. Nasa yung verse 9 mga viewers, hindi po tayo maliligtas na mabuting gawa doon sa impyerno o madadala sa langit ng good works, Sabi po ng Bible, not of works, Not of works, lest any man should boast. Sabihin, parang wala po may pagmayabang ang tao na hindi po yung paraan ang mabuting gawa magliligtas. Hindi po yun ang paraan ng kaligtasan yung mabuting gawa. So, ang kaligtasan po sa biyaya at tabag lang po ng Diyos, naligtas po tayo sa impyerno dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus na anak ng Diyos, hindi sa ating sarili, ito regalo ng Diyos. Yun po sabi ng Bible. Doctrine po yan ng verse po na ito ni God sa Bible na saved by grace through faith alone to Jesus Christ our God. Biyaya lang po ng Diyos na naligtas tayo sa impyerno. So, wala tayong ginawa para maligtas. It is by the grace of God we're saved, and faith alone to Jesus our God, to save us. So, yan ang kagandahan sa verse na ito mga viewers. Sa verse na ito, pinapakita din ng Diyos sa Bible, di na nawawala ang buhay na walang gana regalo ng Diyos na kaligtasan. Sabi po dito sa Bible verse, hindi na siya mawawala, hindi na matatanggal kasi gift po ito. At wala nang alisan. At wala nang tanggalan forever, So, sa mga kapanood nito mga ka-viewers, pakinggan yung salita ng Diyos sa Bible. Ngayon pa lang po, repent and believe the gospel of the Lord Jesus Christ, our God. Okay? Yun po sabi ng Bible. Okay? And tayo po magpa-pray ng isang simple prayer po sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Ngayong gabi na ito, magpa-pray tayo. Naway sumabay po kayo, Okay? Tayo po manalangin. Panginoon Hesus, inamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi at humingi ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoon Hesus, sapagkat ako'y sumamba sa ibang Diyos na mali. Ako'y nagsisisi po doon at humingi ng tawad sa inyo at tinatalikuran po. At Panginoon Hesus, kayong tinatanggap kong Savior, tagapagligtas ko ng buong puso at sinasampalatayanan ko kayo, Panginoon Hesus, na anak ng Diyos at tagapagligtas ko. At Panginoon Hesus, kabagan kawa niyo po ako isang makasalanan, iligtas niyo sa impyerno, at bigyan ng bagong buhay, change life, at maranasan ko po, Panginoong Hesus, ang inyong pag-ibig at relasyon sa inyo at kaligtasan niyo. Salamat po, mahabag kayo sa akin maawa, isang makasalanan na sinners. Save me, Lord Jesus. Thank you po. In Jesus' name, Amen. So yun mga ka-viewers, salamat. And i-invite ko din kayo mga ka-viewers. May anniversary dito sa church namin. Sa biyaya po ng Diyos sa gawain church niya, May anniversary po sa August 25.
Linggo, 8:30 po ng umaga. Anniversary ng church. Dito po sa Bayanihan Bible Baptist Church sa may Kamambugang Terminal. Dito po sa Daet, sa Bicol. Sa mga panood din dito sa ibang bansa, sa Philippines. So yun, anniversary ng church, August 25 po. Linggo umaga, 8:30, may panghapon din. Grand anniversary po ng church dahil napagawa na po yung church building by God's grace. Sa biyaya ng Diyos na para sa kanyang gawain at kalooban for the furtherance of the gospel ni God, ni Jesus, no? So yun, ini-invite ko kayo sa mga kapanood ng mga viewers na makadalo. Ngayong August na po ito ng 2024, no? Ngayong August, mangyayari. Invite ko na din kayo kung may time kayo, mga kapanood nito ng mga viewers. Sa lahat mga kapanood nito, ini-invite ko na din kayo. Pag Sunday din, may service tong gawain ng Panginoon na Bayanihan Bible Baptist Church dito sa Taet, sa Kamambugang Terminal, no? Bicol. Ni-invite ko din kayo na umatin kayo ng linggo, 8:30 ng umaga po. Linggo. Umatin kayo dito sa church para makapakinig kayo ng salita ng Diyos. At sa biyaya po ng Diyos, ang pastor po dito ay si Pastor Mon Cuenza, no? So, yun po. Sa biyaya ng Diyos, makatin po kayo at magamit po ng Diyos ang inyong buhay, no? Sa kalooban niya. At doon lang po yung nagtatapos. God bless po. Naway i-share niyo po ito sa lahat ng tao itong video na to by God's grace po, no? At yun lang po. Share niyo po para malaman nila yung salita ng Diyos. At di lang po tayo, no? So, yun po. And magandang gabi. Gabi na din kasi po ngayon. No? God bless sa inyo. Purihin ng Diyos. Biyahin niya lang po ito may share sa inyo. Glory to God, Lord to Jesus. No? Amen.